tuloy naman ang stress na ramdam ng maraming Canadians dala ng mga gastusin at problemang pinansyal ayon sa bagong survey ng Angus Reid Institute. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Sa Canada ka is you're okay here but not necessarily na you're good. Depende, kailangan talagang mag-ano ng budget. Nag-stabilize man ang inflation at interest rates ng Canada sa nakalipas na mga buwan. Nararamdaman niyo po ba to sa mga nakaraang buwan? Hindi. Bakit po hindi? After the COVID, parang tumaas lahat. From lahat ng expenses, from rent, insurance, sakyan. Although ang sweldo hindi tumataas. Siyempre, mataas ang rent, mataas sa bilihin. So, talagang mahirap. Like now, if I go to the grocery, I check the prices. Before, it's not like I just took whatever I want, but now I have to check para mabalance yung gastusin namin. Wala pa ring pagbabagong naranasan ng mga mamimili ayon sa datos na inilabas ng Angus Reid Institute ngayong Martes. Anila sa isang stress index na sinusukat kung nakakasabay ba ang komunidad sa ekonomiya. Nakitang isa sa bawat 3 Canadians ang patuloy na hirap at tila naghahabol sa ekonomiya ngayon. Nababawasan na rin ang bilang ng mga nasa komportableng kategorya na ngayon 23% na lamang ng populasyon kumpara sa 29% noong 2022. May times na nakakasabay, may times na naghahabol. Naghahabol talaga kasi parang ang hirap mag-adjust. Namimit lang yung both ends, gano'n, kapos pa. Kaya kailangan umutang sa credit card. Ayon sa survey, isa sa mga pangunahing dahilan nito ang gastusin sa pabahay at ilan lang din ang nagsabing bumababa na ang presyo ng gastusin pagdating sa pagkain. Yung budget, binabudget palalo, yung naghihigpit ng sinturon. Siyempre, may mga pangarap din tayo sa buhay, most especially sa bahay. We're living in an apartment, so it's hard for us. Like, we're dreaming, lalo na may anak kami. So he's really dreaming to have a backyard basement to play his musical instruments. But I don't know if it's gonna happen, but we're trying our best. But most important, we have to send him to school. Sa poll ng Angus Reid, 34% ang naniniwalang mas lalala pa ang kanilang pinansyal na buhay sa susunod na taon. Halos doble kumpara sa 18% na naniniwalang bababa ang presyo ng mga gastusin. Hopefully, but what's happening in the whole world actually. Hindi lang naman dito sa Canada, sa buong mundo. Yung mga war, mga any imminent disaster, calamities like that. We could never know what will happen. So it's getting worse and worse. So it's just us. We don't rely to anyone. We work harder. Isa ring key findings sa survey, hindi pa rin nagbago ang mga pangunahing issue na iniisip ng mga Canadians. Ang cost of living, healthcare, pati ang housing affordability. Gayunpaman, dumoble ang bilang ng mga Canadians na sinasabing pangunahing issue rin ang immigration. 8% noon, ngayon 18% na. Teresa Redula, Omni News, Toronto.